Bakit ka ba nakikipag-ugnayan sa maraming babae na parang hindi malinaw? Huwag kang magsalita ng kalokohan, ako'y tapat. Tapat sa bawat babae ba? Hindi. Tapat lang sa mga babae. Hindi mo kailanman malalaman kung gaano kaaktibo ang Diyos sa nalihim mong minamahal. Matapos ang kanyang muling pagsilang, alam na ni Jacob, sa masikip na pribadong silid ng karaoke, ang mga ilaw ng dekorasyon ay kumikislap, ang masiglang musika ay umaabot sa tainga, may mga taong kumakain ng prutas, may mga naglalaro ng dice, may mga umiinom ng beer. Saan ito? Bakit nandito ako? Naguguluhan si Jacob habang tinitingnan ang lahat sa kanyang harapan. Sa wakas ay huminto ang kanyang tingin sa isang magandang babae na parang diwata na nakasandal sa sofa sa tapat. Bakit nandito rin siya? Jacob, tinitigan siya ng babae ng malamig na mga mata. Ang kanyang mukha ay tila yelo na namumukadkad. Ang boses ay malamig at hindi mapagpasensya. Bakit ang tagal mo sa pagbili ng inihaw? Oo nga, ang malikot na kaibigan sa tabi ng babae ay ngumiti at nagsabi, lahat ng inihaw ay malamig na. Paano mo ipapainom kay Dalisay ang mga ito? Medyo nalilito si Jacob. Ang babae ay ang kanyang unang pag-ibig, si Dalisay. Pero bakit siya nakadamit na parang nasa high school? At ang malikot na kaibigan na si Ainang sa tabi niya, ano ang nangyari? Hindi ba't nagkahiwalay na ang dalawang ito? Nababaliw na ba ako o nananaginip? Pinisil ni Jacob ang kanyang sarili, talagang masakit, hindi ito parang panaginip. Nang umuwi ako, naubos ang baterya ng electric bike kaya't kinailangan ni Jacob na maglakad pa uwi na may dalang inihaw, at hindi inaasahan, malamig pa rin ang mga ito, hindi mo siya maaaring sisihin. Si Gabriel, naminggi si Jacob sa binatang nagsalita, ang pagkalito ay naging pagkagulat, kaya pala si Gabriel, ang pinakamatalik na kaibigan niya, bakit siya parang bum ata? Hindi ito maganda, ang kanyang mga mata ay lumipat sa masikip na silid na ito, tinitingnan ang mga batang mukha na pamilyar at hindi pamilyar. Malinaw na naramdaman ni Jacob na ang mga mata ng mga taong ito ay nakatuon sa kanya. May mga taong nang-uuyam, may mga taong nagmamalasakit, may mga taong nagbibirong. Napagtanto ang mga komplikadong damdamin na nakatago sa mga mata na ito, biglang natigilan si Jacob, hindi ba't siya ay muling isinilang? Thump, 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 damdamin na nakatago sa mga mata na ito, biglang natigilan si Jacob, hindi ba't siya ay muling isinilang? Thump, thump, thump. Sa tunog ng mabilis na tibok ng puso, nagmamadali si Jacob na maghukay sa kanyang bag ngunit nakakuha siya ng isang maliit na telepono na may medyo maliit na screen. Oh Diyos, hindi ba't ito ang telepono na ginamit niya mula sa unang taon ng high school hanggang sa unang taon ng kolehiyo, Nokia 5230? Tiningnan niya ang petsa na nakalagay sa screen. ika-10 ng Hulyo taong 2013. Sa wakas ay nakumpirma ni Jacob, siya ay muling isinilang sa bakasyon ng tag-init pagkatapos ng pagtatapos ng high school. Sa taong ito siya ay 18 taong gulang, isang bagong estudyante na tinanggap sa Beijing Art Academy. At ang sitwasyong ito, kasabay ng mga alaala, ay naaalala niya ang ilang mga bagay. Parang ito ay isang class reunion sa bakasyon ng tag-init pagkatapos ng pagtatapos ng high school. Halos lahat ng mga kaklase ay dumalo. Noong panahong iyon, lahat ay kumakanta sa karaoke. Biglang sinabi ni Dalisay na siya ay nagugutom. Gusto niyang kumain ng sikat na inihaw na daimaw sa kanilang lugar. Si Jacob noong panahong iyon ay labis na nahuhumaling kay Dalisay. Nang marinig na nagugutom ang Diyosa, agad siyang nag-volunteer. Kasama ang kanyang kaibigang si Gabriel, sumakay sa kanyang electric bike, masiglang tumakbo upang bumili. At ang sumunod na pangyayari, tulad ng sinabi ni Gabriel, nang umuwi siya, naubos ang baterya ng electric bike upang hindi na maghintay ang Diyosa, kinailangan ni Jacob na tumakbo ng tuloy-tuloy, at nang makarating sa karaoke, malamig pa rin ang inihaw, agad na nagalit si Dalisay. Ang ganitong eksena ay nangyari na ng napakaraming beses sa kanyang mga alaala. Dahil dati, ang dalawang pamilya ay nasa parehong kalye, ang mga magulang ng bawat isa ay may magandang relasyon kaya't si Jacob at Dalisay ay maaaring ituring na mga childhood sweethearts. Mula pa noong junior high, nagkaroon na ng damdamin si Jacob para kay Dalisay. Nang sila ay umakyat sa high school, lalo pang tumibay ang damdamin ni Jacob, labis siyang nagperso kay Dalisay. Sinabi ni Dalisay na ayaw muna niyang makipagrelasyon, kaya't si Jacob ay nagperso habang naghihintay.
Hanggang sa huling taon ng kolehiyo, hindi alam kung dahil sa naantig siya sa pagsisikap ni Jacob, sa wakas ay pumayag si Dalisay na makasama si Jacob. Pareho silang unang pag-ibig ng isa't isa, maaari ring ituring na pagkatapos ng ulan ay may sikat ng araw. Nag-rent sila ng isang bahay na magkasama. Sa loob ng 70 metro kwadrado na bahay na iyon, nagkaroon si Jacob ng kanyang unang pagkakataon kay Dalisay, at sa panahong iyon, siya ay tahimik na nangako sa kanyang sarili na dapat niyang bigyan siya ng kaligayahan. Kahit na si Dalisay ay isang mapagmataas na puting swan, may malubhang princess syndrome, madalas na nagagalit sa kanya, palaging nagpapakita ng mataas na pagtingin sa sarili. Halimbawa, sa panahon ng kanilang relasyon, itinuturing niya ang lahat ng mga bagay na mababa at pagyuyurak mula kay Jacob bilang isang bagay na natural, sa buhay ay palaging mapaghimagsik at masungit. Si Jacob ay pinagsasamantalahan sa mahabang panahon, kahit na sa paggawa ng mga bagay, siya ay labis na maingat. Hanggang sa nagtapos siya sa kolehiyo, nag-sign up si Dalisay para sa isang audition, dahil sa kanyang magandang hitsura at mahusay na kakayahan, siya ay agad na lumabas bilang center, at pagkatapos ay nakipaghiwalay siya kay Jacob. Walang ibinigay na dahilan, isang simpleng, ang pakikipagrelasyon ay makakaapekto sa aking trabaho, agad na itinaboy si Jacob, pangunahing upang ipakita ang katotohanan, o maaaring sabihin na hindi siya nag-atubiling magsinungaling sa bagay na ito. Matapos ang kanilang paghihiwalay, si Jacob ay parang bumagsak ang langit, araw-araw ay nalulumbay. Nang malaman ng mga magulang ni Jacob ang tungkol sa kanyang emosyonal na pagkabigla, nagmaneho sila patungong Beijing upang bisitahin siya sa gabi, ngunit hindi inaasahan, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan sa daan. Nang makatanggap ng tawag mula sa ospital, doon lamang na naisip ni Jacob kung ano ang tunay na pagbagsak ng langit. Ang kanyang mga magulang ay malubhang nasugatan, ang gastos sa operasyon at mga gastusin sa paggamot ay umabot sa 1 milyong, ang pamilya ay walang pera, siya ay bagong nagtapos at wala ring pera, nagbenta ng bahay sa maliit na bayan, at ng utang sa lahat ng mga kaibigan at kamag-anak, sa wakas ay nakalikom lamang ng halos 500,000. Halos wala ng ibang paraan, nakipag-ugnayan si Jacob kay Dalisay, ang kanyang dating kasintahan. Sa harap ng kaligtasan ng kanyang mga magulang, ang kanyang personal na pagmamataas ay hindi na mahalaga. Si Jacob ay kusang humingi ng pautang mula sa kanyang dating kasintahan. Siyempre handa na siya sa pagtanggi ngunit hindi siya inasahan na agad na nag-transfer si Dalisay ng 1 milyong. Ang tala ng transfer ay 3 salita, walang bayad. Ito ba ay dahil sa dating nagmahal o dahil sa awa o pagkahabag? Upang makabayad ng utang, at upang mas maalagan ang kanyang mga magulang, mabilis na pumirma si Jacob ng kontrata sa isang entertainment company. Siyempre, nabayaran na ang lahat ng utang, kasama na ang 1 milyong kay Dalisay, kahit na sinabi niya na hindi na kailangang bayaran. Dahil sa magandang hitsura, medyo may talento sa pagkanta at pag-arte, at sa swerte, sa loob ng ilang taon, siya ay naging haligi ng kumpanya. Pagkatapos, ang karera ni Jacob ay patuloy na umunlad, kahit na ang mga babae sa kanyang paligid ay patuloy na nagbabago, karamihan ay mga one-night stand, hindi na siya naniniwala sa tinatawag na pag-ibig. Hindi niya inaasahan na kagabi ay uminom siya ng ilang baso ng alak kasama ang isang modelong nagpakilalang fan niya, siya ay medyo nagkaroon ng beer belly at malapit ng mag-apat na po, nang magbukas siya ng kanyang mga mata, hindi niya inaasahan na siya ay bumalik sa 18 taong gulang. Ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay dumaan sa kanyang isipan, ang mga mata ni Jacob ay naging ganap na maliwanag. Nakita ang liwanag ng buwan sa kanyang mga pangarap noong kabataan, ang kanyang damdamin ay wala ng anumang alon, basta't sinira ang gulong ng kapalaran na ito. Pasensya na, maingat na binuksan ni Jacob ang kanyang bibig, tinitingnan si Dalisay, bilang kapalit ng kanyang kabataan, nagbigay Pasensya na, maingat na binuksan ni Jacob ang kanyang bibig, tinitingnan si Dalisay, bilang kapalit ng kanyang kabataan, nagbigay siya ng bagong desisyon, sa loob ng 3 taon, palagi kitang sinundan, kasalanan ko. At ano ngayon, patuloy na nakataas ang kanyang magandang leeg na parang swan, ang tono ay walang emosyon, ang ekspresyon ay tila walang pagbabago. Tinatanggihan ko, sabi ni Jacob, hindi na kita susundan. Sa sandaling natapos ang kanyang sinabi, naging tahimik ang pribadong silid, hindi alam kung sino ang nagpatay ng musika,
Nagulat ang lahat na nakatingin kay Jacob, halos nagdududa sa kanilang mga tainga. 3 taon sa mataas na paaralan, lahat ay nasaksihan kung paano tinangkang ligawan ni Jacob si Dalisay. Walang nakakaalam na ang taong ito ay may pagkakataon pang hindi na magporsige. Sa wakas ba siya ay nagalit at nahihiya o talagang handa ng sumuko? Walang pagbabago sa ekspresyon ni Dalisay, tanging ang kanyang mga mata na tila mas malamig ng kaunti. Sa wakas ay mahinahon niyang binanggit ang 2 salita, sige. Sige, ang babaeng ito na parang puting swan, kahit gaano pa man katagal ang lumipas, ay hindi nagbago ang kanyang mayabang na saloobin para sa sinuman. Sige, naramdaman ni Jacob na siya ay nakakaunawa, ngumiti at nagsabi, mainit pa ang inihaw na ito, kung ayaw niyo, hati-hatiin na lang natin, may kailangan akong gawin, naway magtagumpay kayong lahat. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba ni Jacob ang nakabalot na inihaw, at agad na umalis. 9:00 na ng gabi, si Jacob ay bumaba at nag-iisa sa pasilyo ng karaoke. Ang ingay sa likuran ay hindi na marinig. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang langit noong siya ay 18 taong gulang. Ang maliwanag na buwan ay kaakit-akit, ang kalawakan ay kumikislap. Itinaas ang ulo at tiningnan ang langit na punong-puno ng mga bituin. Matatag ang mga paa sa lupa. Kailangan aminin ni Jacob na siya ay isang karaniwang tao, na minsang kinamumuhian si Dalisay. At kahit naisip ang tungkol sa paghihiganti, ngunit noong nagkaroon ng problema ang kanyang mga magulang, siya ang nagbigay. Napaka-ironic, hindi ba? Ngayon na siya ay muling isinilang, talagang pinili ni Jacob na talikuran ang pagligaw kay Dalisay ngunit tiyak na hindi siya maghihiganti sa kanya. Sa kabila ng lahat, sila ay mga kaibigan mula pagkabata na lumaki ng magkasama, bukod sa komplikadong usaping pag-ibig, wala namang malalim na alitan. Kahit na dahil sa 1,000,000 yuan, hindi na kailangang magpatuloy sa mga alitan ng nakaraan. Sino bang nag-utos sa kanya na maging isang dog licker, at akalaing iyon ay tunay na pag-ibig? Bukod dito, dati dahil kay Dalisay, sinadya ni Jacob na pumasok sa Beijing Dance Academy, at pareho pa silang pumili ng parehong kurso. Sa kalaunan ay nag-aral pa sa iisang klase, talagang hindi na kailangang maging masyadong seryoso. Ayos lang, Jacob, nag-aaklas ka na naman ngayon. Habang nag-iisip, biglang may narinig na pang-aasar mula sa likuran, hindi na kailangang lumingon ay alam na si Gabriel iyon. Lumapit siya at agad na sinimulang suriin ang ekspresyon ni Jacob. Sumpa, pare, bakit mas kalmado ka pa kaysa kay Dalisay? Nang makita na nananatiling kalmado si Jacob, nagulat si Gabriel. Akala niya ay umalis si Jacob para umiyak sa isang sulok. Bilang pinakamabuting kaibigan, alam ni Gabriel kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Jacob kay Dalisay. Nagtanong siya ng hindi sigurado. Talaga bang hindi mo na siya liligawan? Oo, hindi na ako magiging dog licker. Pinalo ni Jacob si Gabriel sa balikat, mag-shift na lang tayo sa pagiging Sia King. Tumawa si Gabriel, matagal na niyang pinayuhan si Jacob na huwag nang mangulit sa kanya, at ang resulta ay hindi nakinig ang kanyang kaibigan. Hindi niya akalain na sa gabing ito ay biglang mangyayari ang ganitong eksena. Sa wakas ba ay nagising na siya? Hindi ka pa sapat na karapat-dapat para maging Sia King. Gabriel CUI at sinabi, pero hindi naman masama ang hitsura mo. Kaunti na lang ang kulang para makasabay sa akin. Basta't umasa ka sa mukha mo na yan, madali na lang makahanap ng magandang girlfriend sa kolehiyo. Jacob sumulyap sa kanya, hindi ba't mas gwapo ako kaysa sayo? Gabriel inangat ang kanyang buhok, ako ang hot boy ng paaralan. Tiningnan ni Jacob ng mabuti ang mukha ni Gabriel, at hindi niya may kakaila na talagang gwapo ang taong ito. Ang titulong hot boy ng paaralan ay hindi basta-basta, kung hindi, hindi siya makakapasa sa kursong pag-arte ng Beijing Film Academy. Sayang nga lang at hindi sapat ang kanyang personalidad, pagkatapos ng graduation ay wala siyang nakuha kahit kaunting kasikatan, salamat sa tulong niya. Nakatayo siya sa industriya, pero sa totoo lang, hindi naman kulang ang mga gwapo at magaganda sa entertainment industry, hindi sapat ang magandang mukha lang. Pero dahil nabuhay akong muli, Jacob ngumiti ng masaya, sa susunod, dadalhin kita para magyabang, isasakay kita. Gabriel tiwala na sinabi, pag naging sikat na ako, ipapagawa ko sa'yo na tawagin akong papa, araw-araw. Jacob lalo pang ngumiti, marahil ang sinabi niya ay medyo mayabang pero masaya ito, nabuhay muli, maaari siyang maging kalmado pero hindi kinakailangan,
Maaari siyang lumago pero ayaw niya, sa kanyang kabataan, nakasuot ng magarang damit at nakasakay sa kabayo, bakit hindi siya magpakasaya ng kaunti? Nagpatuloy ang masayang usapan ng dalawa habang naglalakad, at sa wakas ay nakarating sila sa gate ng isang apartment. Ang apartment ay tinatawag na NG Thong Lam Loan. Dati ay dito nakatira si Dalisay, ngunit nang yumaman ang kanyang ama, ibinenta nila ang lumang bahay na ito at lumipat sa isang malaking villa sa gitna ng lungsod. Ang bahay ni Gabriel ay katabi ng NG Thong Lam Loan NHIKY, kaya madalas silang magkasama pauwi. Ang bahay ni Jacob ay nasa ika-6 na palapag, walang elevator. Pagkatapos makipagpaalam kay Gabriel, maingat siyang umakyat sa hagdang bato. Ang katawan na 18 taong ito ay talagang malakas, ang pag-akyat sa 6 na palapag araw-araw ay tila naging ugali na, kahit na hindi pa siya humihingal ay nakarating na siya sa pintuan ng bahay, huminga ng malalim, kumatok siya. Ang nagbukas ng pinto ay ang kanyang ama. Ngayon na nakita ang kanyang ama na malakas na nakatayo sa harap niya, bahagyang nangilid ang luha sa mata ni Jacob. Para sa kanya, ang pinakamahalagang kahulugan ng muling buhay ay upang maiwasan ang kanyang mga magulang sa nakagigimbal na aksidente. Sa nakaraang buhay, ang aksidente sa sasakyan ay talagang malubha. Nawalan ng mga binti ang kanyang ina, at ang kanyang ama ay ganap na nawalan ng kakayahang alagaan ang sarili. Araw-araw ay nakahiga sa kama, kinakailangan ng tulong para kumain at umihi. Tapos na ang reunion, tanong ng ama ni Jacob. Alam niyang lumabas si Jacob para sa reunion, at lihim na nagbigay sa kanyang anak ng 100 yuan para sa pambaon. Tapos na ang reunion, tanong ng ama ni Jacob. Sa totoo lang, bumili si Jacob ng mga inihaw para kay Dalisay gamit ang 100 yuan na ibinigay mo. Busog na ba ang anak ko? Narinig ng ina ni Jacob ang ingay, at lumabas mula sa kwarto. Oo. Ang pangalang Jacob ay pinagsama mula sa apelyido ng kanyang ama at ina. Busog na, tumingin si Jacob sa kanyang ina, ngumiti, masyadong bata pa ang kanyang ina. Ang aksidente sa sasakyan ay nagdulot sa kanyang ina na maging puti ang buhok sa loob lamang ng ilang buwan. Halos nakalimutan na ni Jacob na noong bata pa, ang kanyang ina ay isang napakagandang babae. Sige, magpahinga ka na. Nagbigay ng ilang payo ang mga magulang bago bumalik sa kwarto para maghanda matulog. Hindi nila alam kung gaano ka-excited si Jacob sa mga sandaling ito. Para sa kanila, tila ito ay isang karaniwang gabi lamang. Ang bahay na ito ay may 70 ilang metro kwadrado, 2 kwarto at isang maliit na sala. Masikip at luma ang dekorasyon, ngunit hindi ito pinansin ni Jacob. Sa halip ay nakakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Ang kwarto ni Jacob ay katabi ng pangunahing kwarto ng kanyang mga magulang. Pumasok sa kanyang kwarto, pinatay ang ilaw, napansin ni Jacob na talagang magulo ang kanyang kwarto, iba't ibang gamit ay nakakalat. Naalala niya noong nakaraang buhay, pagkatapos niyang mahalin si Dalisay at magrento ng bahay, syempre siya ang nag-asikaso sa lahat ng gawaing bahay. Hiningi ni Dalisay na ang kanilang tahanan ay dapat malinis at walang dumi. Ang mga gamit ay dapat maayos na nakalagay, basta't may kaunting hindi pagkakaayon, tiyak na magagalit siya dahil sa kanyang obsessive-compulsive disorder. Ngayon, pumasok sa kanyang kwarto noong high school, bumalik ang pakiramdam ng pagiging malapit, hindi talaga siya nagplano na maglinis, dahil ang mga gamit ay nakakalat lang, tiyak na hindi ito marumi. Una, ang sahig ay hihingi ng kanyang ina na linisin. Pangalawa, ang kanyang bedsheet ay palagi niyang pinapalitan. Ang cabinet sa tabi ng kama ay may nakadikit na buong katawan na salamin. Medyo umaasa si Jacob na lumapit, tumingin sa kanyang sarili sa salamin, at halos napatawa siya. Noong una, akala niya na ang kanyang 18 taong sarili ay magiging napakagwapo, ang pinakamagandang hitsura, ngunit lahat ng iyon ay isang ilusyon na nilikha ng mga alaala. Ang kanyang sarili sa salamin ay talagang bata, may maputi at makinis na balat, puno ng collagen, ngunit sa labas ay puro kapintasan. Basta tingnan ang kanyang pananamit ay makikita na. Ang kanyang short sleeve shirt sa itaas ay kulang na at hindi na maaninag ang pangunahing estilo. Ang kanyang short sa ibaba ay sobrang laki, walang estilo. Kahit na ganito, ayos lang, ang buhay ng karamihan sa mga batang mahihirap ay karaniwan lang. Maaari lamang itong ituring na karaniwang batang lalaki na medyo magulo. Ngunit ang kulay ng shirt at shorts ay nakakasilaw na pula at berde na hindi nagkakasundo at nagdudulot ng kakaibang pakiramdam.
makikita na sa panahong ito, wala siyang kaalaman sa estetika sa pagsusuot, basta't may kaunting kaalaman, kahit gaano pa man kahirap ang damit, maaari pa rin itong isuot ng maayos. Tungkol sa kanyang buhok, sa totoo lang, hindi naman masama ang buhok pero medyo nahihirapan si Jacob na tingnan ang kanyang hairstyle sa ngayon. Hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang bobo na hairstyle, basta't sabihin na lang na, nakakita na ba kayo ng bobo na bangs na may hindi tamang bahagi? Siya ay isang estudyanteng artist, hindi isang nerd. Ang kabobohan ay lumalabas na parang usok. Ang suot na pula at berde ay marahil ay galing sa kanya, ngunit ang hairstyle na ito ay dapat sisihin ang kanyang ina. Upang makatipid para sa pamilya, bumili ang kanyang ina ng isang set ng mga kagamitan sa pagputol ng buhok sa Taobao, at natutong magputol ng buhok mula sa internet. Ang maling bersyon na iyon ay naging hairstyle ng buong pamilya. Ang bobo na bangs na may hindi tamang bahagi na ito ay ang pinakabagong likha ng kanyang ina. Kaya't sinabi ni Gabriel na mas gwapo siya, kahit na maliwanag na siya ang mas maganda. Ngunit sa ganitong masamang pananamit at hairstyle, kung hindi dahil sa kanyang mga tampok at katawan ay talagang mataas ang marka, marahil ay hindi titingnan ng mga batang babae. Kailangan ng pagbabago, kailangan ng kabuoang pagbabago. Sa kabila ng pagiging isang tao na maaaring makapasok sa entertainment industry sa hinaharap, isang artist tulad ni Jacob ay dapat umasa sa kanyang imahe para makabuhay. Alam na niya kung paano pagandahin ang kanyang sarili, sa kanyang mga tampok at katawan, basta't kaunting ayos ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Mamaya bibili ako ng ilang damit at magpapalit ng hairstyle. Iniisip ni Jacob, ngunit agad niyang napansin na parang wala siyang pera sa kanyang bulsa. Maaaring humingi ng pera sa pamilya, ngunit tiyak na pagmumura ang matatanggap mula sa kanyang ina. Ang kanilang kalagayang pinansyal ay hindi masyadong maganda, kaya mas mabuti pang mag-isip ng paraan para kumita ng pera. Para sa isang 18 taong estudyanteng high school, napakahirap kumita ng pera. Ngunit para sa isang taong nabuhay muli, napakadali lang kumita ng pera. Kung si Jacob ay handang lumabas ngayon, basta't umasa sa mga alaala ng hinaharap sa kanyang isipan, marahil ay mabilis siyang magiging sikat sa entertainment industry ng China. Ngunit, pagkatapos mabuhay muli, sino pa ang gustong maging artista? Sa kabila ng lahat, ayaw na ni Jacob na ipakita ang kanyang mukha bilang artista. Unang kailangan ay makahanap ng paraan na hindi kailangan ng kapital, hindi kailangan lumabas ng bahay at makakakuha ng pera. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, mabilis na nakabuo si Jacob ng plano. Ang paraan ng pagkita ng pera na hindi kailangan lumabas ng bahay at walang kapital, hindi ba't pagsusulat ng nobela? Sa mga oras ng pahinga, gusto ni Jacob na makinig ng musika, manood ng mga drama, pelikula at magbasa ng mga nobela. Tungkol sa nobela, siya ay kabilang sa uri ng tao na may napaka-diverse na panlasa. Parehong gusto niyang magbasa ng kwentong may male protagonist at female protagonist, at ang mga tema na kanyang kinahihiligan ay napakaiba-iba. Ang hilig na ito sa pagbabasa ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting pundasyon upang pumili na maging manunulat ng literatura, kaya bakit hindi subukan ito? Anong mga nobela ang magiging sikat sa hinaharap at ano ang mga nilalaman ng mga nobelang iyon? Sa kaunting paraan ay naaalala ni Jacob ang ilan. Siyempre, ang direktang pagkopya ng mga nobelang nabasa ay tiyak na hindi posible. Sa kabila ng lahat, siya ay muling isinilang, at wala namang legendary system na kasama. At ang mga nobelang online na nabasa niya sa nakaraang buhay ay kadalasang may ilang milyong salita. Kahit na ang mga maikling nobela ay may hindi bababa sa 100,000 salita, hindi niya maaalala ang eksaktong nilalaman, sa pinakamababa ay maaalala lamang niya ang pangkalahatang kwento. Ngunit, sa kabilang banda, kahit na may eksaktong teksto sa harap niya, hindi siya maglakas loob na basta-basta kopyahin. Baka naman ang may akda ng isang akdang iyon ay natapos na ang kanyang isinulat, ngunit hindi pa ito nailathala. Isinasaalang-alang ang posibilidad na ito, sa tingin ni Jacob, ang tanging pag-alala sa pangkalahatang kwento ay marahil hindi masamang bagay. Halimbawa, may isang nobelang online na pinangalanang Duel of Chi and Transformation of Horses. Ang simula ay ang male protagonist na pinawalang bisa ang kanyang kasunduan, naghintay sa kanyang kapareha ng 3 taon, na direktang nagpalala ng inaasahan ng mga mambabasa,
Pagkatapos ay mayroon siyang isang matandang lalaki na tutulong sa kanya na mag-aral ng mga bagay, at sa huli ay dadalhin siya sa buong mundo upang maghanap ng mga kakaibang apoy upang labanan ang Soul Electric, at iba pa. Oh, ang pangkalahatang kwento ay ganito, ngunit hindi na niya matandaan ang mga detalye. Kung kopyahin ang librong iyon, kailangan lamang ni Jacob na sundan ang direksyon na iyon, at punan ang mga detalye ng kwento, kahit na ang kanyang kabuoang kakayahan sa pagsusulat ay mas mababa kaysa sa may akda, ngunit kung ang layunin niya ay kumita ng kaunting pera, tiyak na walang problema. Ngunit ang nobelang balak ni Jacob na kopyahin ay tiyak na hindi, Duel of Chi and Transformation of Horses, hindi pa banggitin na ang nobelang ito ay nailathala noong 2009, ang dami ng milyong salita ay sapat na upang siya ay mawalan ng pag-asa. Maraming paraan upang kumita ng pera, hindi kinakailangang masyadong mahirap, sa nakaraang buhay wala siyang pagpipilian, ipinanganak na parang kabayo, ngunit sa muling pagsilang, maaari na siyang dumiretso sa Roma. Kaya't nais ni Jacob na sumulat ng isang maikling nobelang online, dahil sa nalalapit na 2 buwan bago ang pagsisimula ng kolehiyo, kailangan lamang niyang kumita ng kaunting pera para sa kanyang mga gastusin. ang isang maikling nobelang online na nais kumita, tila maaari lamang itong sundan ang direksyon ng female protagonist. Ang mga tradisyonal na nobelang may male protagonist sa panahong ito, kung wala itong 1 o 2 milyong salita pataas, mahirap makipag-usap sa iba sa daan, dahil sa sobrang kaunting salita, hindi ito makakakuha ng maraming pera. Kumpara sa mga nobelang may male protagonist, ang mga nobelang may female protagonist ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa isyong ito. Ang pinakamabilis ay maaaring umabot sa 50,000 salita upang mailathala, at sa pinakabagal ay maaaring umabot sa 100,000 salita, kahit na ang 20,000 salita ay maaaring kumita. Maraming ganitong uri ng nobela, at hindi kulang sa mga nobelang may mataas na kasikatan. Sa alaala ni Jacob, may isang nobelang akma na may kabuoang higit sa 20,000 salita, pinangalanang Aking Secretary na si Dairen. Sa katunayan, ito ay isang uri ng kwento ng isang makapangyarihang CEO na napakatanyag sa mga kwentong may female protagonist. Ang male protagonist ay isang CEO ng isang korporasyon na may perpektong hitsura at pambihirang kakayahan, at sa kanyang tabi ay may isang female secretary na halos perpekto rin ang kakayahan, na nagtrabaho ng masigasig sa loob ng 9 na taon, palaging kasama ang male protagonist. Gayunpaman, isang araw, ang female secretary na may pambihirang kakayahan ay biglang nagpasya na mag-resign, na nagdulot ng problema sa male protagonist, na pagtanto niya na pagkatapos ng maraming taon ng pakikipat. Kayahan, at sa kanyang tabi ay may isang female secretary na halos perpekto rin ang kakayahan, na nagtrabaho ng masigasig sa loob ng 9 na taon, palaging kasama ang male protagonist. Gayunpaman, isang araw, ang female secretary na may pambihirang kakayahan ay biglang nagpasya na mag-resign, na nagdulot ng problema sa male protagonist, na pagtanto niya na pagkatapos ng maraming taon ng pakikipagtulungan, hindi na siya makakabuhay nang wala ang secretary na ito. Ang nilalaman ng nobela ay halos umiikot sa puntong ito, na may iba't ibang mga detalye ng male protagonist na nag-uusig sa kanyang asawa. Mayroon si Jacob ng malalim na alaala sa librong ito, maikli ang nilalaman, mataas ang kasikatan, sayang naman kung hindi ito kopyahin. Kung hindi siya nagkakamali, ang librong ito ay nailathala lamang noong 2018, sa napakalayo ng panahon. Tiyak na hindi pa naiisip ng may akda ang kwento, hindi ba? Kahit na naiisip, hindi ito problema. Una, hindi kayang kopyahin ni Jacob ang eksaktong teksto. Pangalawa, para sa seguridad, gagawa siya ng ilang pagbabago. Halimbawa, ang pamagat ng nobela ay direktang papalitan ng, "Bakit ganito ang aking secretary Ulan?" Mukhang okay din, di ba? Ang pangalan ng male protagonist ay papalitan ng Andres, at ang pangalan ng female protagonist ay magiging Ulan. Basta't mag-isip ng kaunti, madali na lang ang mga pangalang ito, mukhang walang problema, kaya't nagpa siya si Jacob na simulan ang pagsusulat. Sa kabila ng lahat, nasa isip niya lamang ang kwento, ang opisyal na kwento ay kailangan pa ring punan at palamutihan, kaya't kailangan ng tiyak na kakayahan sa pagsusulat.
Sa kabutihang palad, si Jacob ay mahilig sa literatura, nakabasa ng maraming nobela, sa mga nakaraang taon ay nahasa ang kanyang kakayahan sa pagsusulat, tiyak na siya ay may kaunting talento. Dapat malaman na ang kanyang sanaysay noong high school ay nanalo ng ikalawang gantimpala sa pambansang patimpalak sa pagsusulat, maraming kilalang batang manunulat sa bansa ang nanalo ng gantimpalang ito. Binuksan ang computer sa tabi ng kama ni Jacob, may isang lumang desktop computer na malapit ng masira, kahit na ang configuration ng server ay napakaluma na, kapag binuksan ito ay umuugong na parang hangin, ngunit maaari pa rin itong kumonekta sa internet, kaya't magagamit pa. Nag-download ng isang software na tinatawag na Masayang Mag-type, sinimula ni Jacob na i-polish ang paunang kwento ng nobela, at sa resulta, nang magsulat siya ng ilang sandali, napagtanto niya na tila sobra ang kanyang paghusga sa kanyang memorya. Sinabi na nais niyang kopyahin ang mga sikat na nobela sa hinaharap, ngunit sa katunayan, maliban sa ilang pangunahing kwento na hindi nagbago, 70% ng nilalaman ay kailangan niyang isulat muli, kaya't hindi ito naiiba sa pagsusulat ng isang orihinal na akda. Talaga, kahit na muling isinilang, hindi madali ang pagkopya ng mga libro. Sabi niya, ngunit hindi siya nagpasya na sumuko, kung hindi makopya, isusulat na lang niya ang orihinal na kwento. Kaya't nagpatuloy siya sa pagsusulat ng halos 10 minuto, talagang nakalikha si Jacob ng isang paunang kwento na may anyo, sa isang marangyang salo-salo, lahat ay nag-uusap tungkol sa sikat na tao kamakailan Andres. Si Leying Tuan ay may magandang hitsura, pambihirang kakayahan, mula nang siya ay umupo sa kanyang posisyon, ang kita ng korporasyon ay dumb-oble, ngunit hindi siya nagpapahintulot sa sinumang babae na humawak sa kanya, na nagdulot ng walang katapusang tsismis sa labas. Hindi niya inaasahan na ang pagpolish ng kwentong ito ay magiging kasing daloy nito, iba't ibang mga detalye ang patuloy na lumalabas mula sa kanyang alaala, umagos ito ng napakadali na kahit si Jacob ay nagulat, hindi may iwasang mag-isip, baka talagang ako ay isang henyo sa pagsusulat? Kahit na ang nilalaman ng kwentong kanyang isinulat ay malayo na sa orihinal, hindi sigurado si Jacob kung bibili ang mga mambabasa, ngunit kung isa sa alang-alang na nais lamang niyang kumita ng kaunting pera, tiyak na hindi ito mahirap, di ba? Hindi siya naglalagay ng mataas na inaasahan, hindi umaasa na ang kanyang mga isinulat ay magiging sikat tulad ng orihinal. Sa pag-iisip na ito, inalis ni Jacob ang mga magulong iniisip, at direkta niyang pinalawak ang pangunahing nilalaman ayon sa kwentong kanyang pinino. Kachek, sa tahimik na silid-tulugan, ang tunog ng pag-type sa keyboard ay umuugong, ang oras ay lumipas ng dahan-dahan. Nang huminto si Jacob sa pagsusulat, tumingin siya sa ibabang kanang sulok ng screen ng computer, nagulat na natuklasan na 2:00 na ng umaga. Hindi niya akalain na nakasulat siya ng higit sa 10,000 salita ng tuloy-tuloy. Nang suriin ang nilalaman, ang porsyento ng pagkakatulad sa librong Aking Sekretary na si Dairen, ay tinatayang hindi hihigit sa 10%. Hindi may iwasang tumawa si Jacob tungkol sa isyong ito, maaari lamang niyang ipayo na, kung ang taong muling isinilang ay walang sistema, at walang tiyak na kakayahan sa pagsusulat at paglikha, huwag na lang subukan ang ganitong uri ng pagnanakaw sa literatura. Ang pagiging epektibo ay talagang hindi mataas. Habang iniisip ang mga bagay na ito, sinuri niya muli ang higit sa 10,000 salitang kanyang naisulat, at pagkatapos matiyak na walang problema, nagpasya si Jacob na direktang i-publish ang kwento. Tamad siyang mag-ipon ng mga draft, basta't i-publish ito ng tuloy-tuloy upang makuha ang pagkakataon na kumita ng pera ng mas maaga. Bago mag-post ng nobela, kailangan munang makahanap ng maasahang website, ngunit kahit paano, si Jacob ay isang matagal nang mambabasa ng mga online na kwento, at mayroon ding kaalaman tungkol sa mga malalaking website ng mga nobelang online. Matapos ang ilang pag-iisip, pinili niya ang Thursday VNVNKHI bilang platform para sa kanyang kwento. Ito ay isang website na nakatuon sa mga kwentong may pangunahing babaeng tauhan. Nagrehistro siya ng account bilang manunulat at kailangan niyang pumili ng isang pen name. Nag-type siya ng 2 random na beses sa keyboard at lumabas ang mga salitang, "See you Nuet." "See you Nuet Setyembre." Ang galing, ang Setyembre ay buwan ng aking kaarawan, at sakto, ang pen name na ito ay wala pang gumagamit, kaya't diretsyong pinindot ang kumpirmahin.
Matagumpay na nakarehistro ang manunulat na si Yunowet. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, biglang bumukas ang mga mata ni Jacob, nakatitig sa kisame, at pagkatapos ay napatawa siya ng malakas, muling pinatunayan na siya talaga ay nabuhay muli. Ang 18 taon ay talagang kahanga-hanga. Ang pinakamalinaw na nararamdaman ay, kagabi ay natulog siya ng mahigit 2 oras, ibig sabihin ay natulog siya ng mahigit 5 oras, ngunit sa oras na ito ay puno siya ng enerhiya, walang pakiramdam ng pagkaubos ng tulog o pananakit ng ulo. Ito ang 18 taon, ang lahat ng mga organ sa kanyang katawan ay nasa pinakamataas na estado, hindi katulad noong siya ay mahigit 30 taon na. Araw-araw ay hindi sapat ang tulog ng 8 oras, parang laging nasa isang panaginip. Nagising at naghilamos. Sa oras na ito, walang tao sa bahay. Bawat araw, ang mga magulang ni Jacob ay nagigising ng alas 7, at kailangan nilang umalis ng eksaktong alas 7:30 para sa trabaho sa pabrika.